nabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y siya sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwang kayo sa ng mga salitang ito. Ang salitang ito ay magpapaaliwan sa bawat sa atin. At muli sa pagkakataong ito, ang salita ng Diyos ay natupad. Ang lupa ay babalik sa lupa at ang alabok ay babalik sa alabok. ay tumanggap lang ng buhay na ito. At ang Diyos, sa pagbibigay ng buhay sa bawat isa po sa atin, mayroong mga imperfections. Walang taong perfecto sa mundo nito. Lahat po tayo mayroong imperfection sa ating buhay, sa ating gawa, sa ating physical na katawan. Lahat po ng iyan mayroong imperfection. Kaya ang Diyos naglagay ng hangganan upang yung imperfection na yun ay magkaroon ng ending at magkaroon ng pinatawag nating panibagong buhay ang tao. In Psalms chapter 90 verses 10 and verse 12, ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami nagsisilipan. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan, upang kami ay mangutamo sa amin ng pusong may karunungan. So sabi po dito ng banal na salita ng ating Panginoon, ang ulitin po natin when we all get to Him.
Napakalaki ng manok, oh. Laki ng manok. Dito kayo sa anong Teresa Rizal. Oh. Kasama ko yung aking tiyan dito. Titingin kami ng ayungin na isda. Pero walang ayungin, kumain na lang ng lugaw. Magaganda store dito. Oh. Nandito po ngayon tayo sa Teresa Rizal. Kasama na po natin ang aking pinsan para tumingin dito sa mga pinamimili rito na wala namang panurin nyo na lang po sa Bulacan Vlog. Yeah. Ito ang aking nag-iisang tiyahin na lang to. Ayan. Ito yung anak niya, ito yung kanyang apo. Dito ka. Ay, po, nakaya ka. Oh, ayan. Baliw ka. Mapapanood nyo na lang po to sa sa YouTube. Ayan, oh. Hakbang. Ayan po, mahihiyain yan eh. Mahihiyain pero makapal, kasing kapal ng sapatos ko. Dito po ngayon sa Teresa. Ayan. Nandito po ngayon sa Teresa Rizal. Ayan. Teresa Rizal po ito. Ito po producer bang Kaya ang sabi po dito na muli sa pagkakataong ito ay katulad ng sinabi ni Aida na kung paano pinaghahanda natin siya ng mga favorite at gusto niya sa tuwing Father's Day, sa tuwing Christmas Day, ang mga magulang ay patuloy na hinahangad na maging masaya at ginawa niyo yung the best para doon sa mga bagay na yun upang sa gayon, sa pagkakataong ito, alam natin na walang mga bagay na ipanghihinayang tayo because ibinigay natin ang abot na makakaya natin. Although gusto natin na patuloy itong gawin sa tuwing may okasyon. Subalit ang lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Ang napakahalaga, ang tao, ang mahal natin sa buhay, nung nabubuhay pa, ay naramdaman nila, naranasan nila ang kabutihan ng pamilya na meron siya. At muli, sabi nga, no more Father's Day, no more Christmas Day. Wala nang iisipin kung ano yung gustong isuot. Hindi na pag-aabalahan kung ano yung magiging regalo. Ang mahalaga kung paano isa-celebrate ang life. Ano yung kakainin na magpaparemind kay Brother Apple. Ano yung okasyon na pagsasalu-saluhan nyo na magiging alaala sa kanya. And
Anak ni Buboy, no? Ah, hindi. Kahoy mo ako si Buboy, eh. Pamangkin. Pamangkin. Kanina kay Myla. Yan, Ate Bobo, yung matangkad na isa. Bagay, kadugo naman, eh. Kaya, akala ko anak ni Buboy, eh. Kilala mo ko? Hindi. Ha? Hindi kilala. Ayun ang masama, hindi mo kilala. Baka mami, awayin pa ako pagka nasa kasada. Pag-asa at muli po sa pagkakataong ito na ating pong muli po ay ating pong pagkakatiwala ang katawang lupa ng ating kapatid na Apol at ipagtagubilin sa bisig ng ating Panginoon Diyos na lumikha sa Kanya ay muli po ay sa pagkakataong ito marami po muli ang katuparan ng salita at nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Ayon po kay Apostol Pablo, kay Saint Paul, ay ang Diyos natin ay hindi lang Diyos sa mundong ito, hindi lang sa Diyos na tayo'y buhay, kundi maging sa kamatayan. Sapagkat ang sabi po ng kanyang kasulatan, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Muli po ang kaaliwan at katiyakan ng salitang ito na muli po ay hindi lamang po para sa ilang mga tao, kundi po ito para sa lahat ng mga tao na tumanggap ng buhay sa ating Panginoon at para sa mga tao na dumating ang kanyang kamatayan. Kaya ang sabi dito ni Apostle Paul ay kahit tayo ay mamatay, kahit tayo ay mabuhay, tayo ay sa Panginoon. Kaya hindi po nag-iba ng Lord ang ating kapatid na Apol. Nag-iba man siya ng kanyang lugar. Kagaya ng kay Erica, nag-18 pa yung dalawa na naranasan, nakita niya kung paano, na hindi mararanasan ni Celine ngayon, na kahit 7 hindi na mararanasan na mahirap. Pero tatanggapin siguro, tinatanggap namin, maghihilang lahat sa sugat na naranasan namin. Malapit na yung Father's Day. I know, sanay ako. Hindi man ako ma-post na tao, pero lahat na excited lagi na bumili ng anong damit ang susuotin ng tatay ko. Pag Christmas, kasama na pagbili ng pang family day. And then pag birthday niya, isinasabay ko lahat yon ng December. Sabay-sabay kong binibili para maranasan ng magulang ko yung nang magkatrabaho kami na hindi sa maalwan, pero gusto ko kung ano yung gusto ng tatay ko. Alam niyo na lahat ng ikagaganda, yung gusto ng tatay ko, mga tatak ng damit na gusto niya, yun ang binibili ko. Ngayon wala na siya, siguro pa, ganun din naman ang buhay ko. Pero mahirap mawala ng magulang sa napakabilis na panahon. I know, malalagpas namin lahat ito sa tulong po ng lahat ng kaibigan sa church. Lahat po ng family namin na nanggaling sa Bulacan na ipakita ninyo yung pagmamahal sa tatay namin.
ilang ban kayo na nandito. Maraming salamat po sa pamilya po Garcia ng Bulacan, pamilya po ng Francisco, ng Teresa, lahat po ng kamag-anak namin, lahat po ng churchmate. Malubos po namin kayo pinasasalamatan sa lahat po ng tulong emosyonal, spiritual at financial po. Maraming salamat. Alam ko sa isang linggo na nakasama namin si tatay na ganito, alam ko masaya siya. Kaya nga po sinasabi ng bakit lahat ng favorite na pagkain ng tatay ko, yan ang request ng nanay ko. Sinunod namin, ipakain. Kung sino man ang nandun, pakainin lahat. Kasi ganun yung tatay ko. Lahat gusto tatawagin. Kapag birthday niya, birthday ng mga apo niya, kahit lahat ng mga co-teacher ko, kilala yung tatay ko na lahat ibibigay yung gusto ng mga bata. Maraming bata yung makakami sa tatay ko, sa paligid namin ng mga bata, na lahat ng gusto ibigay.